Ang hindi ko lang talaga maintindihan guys ay yung mga brilyante kung bakit ganun na lang kabilis makuha ni Metena. Grabe na para bang siya yung nagmamay-ari ng mga brilyante. Na alam naman nating lahat na yung mga brilyante ay hindi yan basta-basta sasama kung hindi mo ito inuutusan. Ito yung dapat yung ikwento sa amin. Uy, dito naman kay Cassiopeia, di ba ba't haluman siya? Pero bakit ganon? Pero bakit mas malakas pa si Metena sa kanya? Di ba dapat makapangyarihan na siya ngayon kasi isa na siyang bathaluman? Di ba kapag sinabi nating bathaluman, ibig sabihin yan Panginoon. So isa na siyang Panginoon, isa na siyang bathala. The most powerful, pero bakit ganon? Bakit mas lamang pa rin si Metena sa kanya? Di ba noon si Cassiopeia, hindi pa siya bathaluman, pero nakaya niyang talunin ang isang bathaluman na si Ether. Nakaya niya itong daigin. How much more na bathaluman na siya? Pero bakit ganun mas malamang pa rin si Metena sa kanya? Ito talaga yung dapat nyong ipaliwanag sa amin. Ito talaga yung dapat nyong ikwento sa amin. At ito pa guys, kay Lyra. So may basbas siya sa dalawang brilyante, may basbas siya sa dalawang Ashti niya, si Denaya at si Elena. At hindi lang yan, may basbas din siya kay Emre. May basbas siyang hindi siya tatablan ng kahit anong sandata na nagmula sa Encantadia. Ang sabi ng iba, kaya daw tumalab yung sandata kay Lyra kasi daw hindi naman daw ito galing sa Encantadia kundi sa Mene-Ave. So ito guys sabihin ko sa inyo, ang Mene-Ave ay part lang ng Encantadia. So kapag sinabi nating Encantadia, andyan na yung Sapiro, Lereo, Hatoria, Adamia, Etheria. At